What? No thanks. Uuwi ako. Shh! Lyndon probably tasted another girl while you were not here. It's your time to taste another gorgeous Greek guy, dear. Come on, just one night. Humagikik mo Lito. Muntik na siyang mapasigaw nang itulak siya nito papunta sa lalaking kausap nito kanina. Namilog ang mga mata niya matapos maramdaman ang kamay nito sa bewang niya. You smell so good. Bulong nito, nanindig ang balahibo niya doon. Hindi naman ito mukhang manyak pero wala siyang balak na patulan to. Maling desisyon palang sumama kay Miss Rosales. Shit, don't smell me. Come on dear, loosen up. You should be celebrating that you're still alive. Yakag pa nito. Sinamaan niya ito ng tingin nung tinulak-tulak sila nito patungo sa dance floor. Kung hindi siya hawak ng lalaki malamang na tumumba na siya. Mas lalo siyang nainis nung mapunta sila sa gitna at masiksik sa ibang sumasayaw. Shit, I need to go home. Sigaw niya. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong hilahin sa kabilang banda, palabas sa mga nagsasayawan. Pilit niyang binabawi ang kamay niya, ngunit kusa rin itong binitawan. Matapos silang mapunta sa dulo, sa medyo madilim na parte ng bar. Kinabahan siya at kagad na umatras nung humakbang ito palapit. Stay there! I swear! Sigaw niya. I didn't mean to scare you. I'm not planning anything. Nahiyang bigkas nito, napawang mga labi niya at pilit tong inaaninag. Inosente nga lang tong nakatingin sa kanya. I just went go with the flow. Mikay won't stop unless I agree. Mikay? Nalilitong tanong niya. Yeah, the girl you are with. I'm Jaden by the way. Nilahat pa nitong palit sa kamay niya, napasulyap siya doon. Hindi nito tinuloy ang pinapagawa ni Mikay pero dapat ba siyang magtiwala? And I'm Lyndon by the way. Ano ng malamig at baritaw ng boses? Ouch shit, let me go. Sigaw ni Jaden, namilog ang mga mata niya matapos makita ang likod ni Lyndon sa harap niya. Kita niya rin ang pamimilipit sa sakit ni Jaden mula sa shake hands na binigay ni Lyndon. Pagsilip niya sa mukha ni Lyndon ay umiting ng panga nito. Bigla nitong tinulak si Jaden dahilan upang sumadsad to sa mesa. Next time, don't just get a girl. I didn't get her. She came here with me and asked me for a one-night stand. She said that she just broke up with her boyfriend. Sigaw ni Jaden. Nalamig siya sa sinagot nito, walang katotohanan sa mga sinabi nito. Namilog muli ang mga mata niya matapos ang pagtantong, yun namang sinabi ni Minya dito kanina. Napamaang siya at hindi makapaniwalang na-setup siya. That's not true, agap niya matapos maramdaman ng galit na titig sa kanya ni Lyndon. Not true? You asked me to play you hard. Hindi nito na ituloy ang sasabihin matapos tumama sa bibig nito ang kamao ni Lyndon. Napasinghap siya maging ang iilang customer na nakakita. Nanginginig siya sa kabat na takot na baka mapatay ito ni Lyndon nung makitang muli niya itong susuntukin. Lyndon, stop! Hinila niya ang t-shirt nito para lang hindi umabot ang suntok. Alang na galit to base sa pag-ikting ng panga nito at matalim na tingin. Hindi totoong sinabi niya. Kasama ko si Miss Morales na nagpunta dito. Agad niyang paliwanag. Walang sabing hinila siya nito palayo doon. Hindi siya nagreklamo kahit panghigpit ng hawak nito. Where is your bag? Malamig nitong tanong, nanginginig ang kamay niyang tinuro ang bar counter. Dumiretso sila doon. Nadatan pa nila si Mikay na namimilog ang mga mata matapos makita si Lyndon. Oh my, I knew you would come to save me, Lyndon. Bulalas nito, hindi to pinansin ni Lyndon. Kinuha lang nito ang bag niya at muli siyang hinila paalis doon. Oh, where are you going? Haven't you supposed to sleep with Jaden, my dear? Habal na tanong pa ni Minya na kinamura niya. Mas sumigpit ang hawak ni Lyndon, dinig niya ring nagmura ito ng malutong. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Kaya't nung makalabas sila at binitawan siya nito, napaigik siya sa sakit. I've called you 100 times. Madinitong imporma. Hinalugog nitong bag niya, kinuha ang cellphone at pinakita sa kanyang dami ng tawag nito. Napakurap siya doon dahil hindi niya yun narinig o maramdaman ang pag-vibrate ng phone niya. Hindi ko narinig. Yeah, because you were busy with the man. Hindi ko siya kilala. Isa pa tinulak ako sa kanya ni Miss Morales. Naningkit ang mga mata nito sa kanya. Pumirmi mga labi. Sana sinabihan mo kung nagpunta kayo rito. Malamig pa rin ang boses nito. Napayuko siya nung tumalikod dito at pinatunog ang sasakyan. Kasalanan naman niya, ginusto naman talaga niyang magpunta sa bar. Hop in. I cooked dinner. And I think the food is cold already. Walang emosyon itong bigkas bago na unang pumasok sa driver's seat. Nakagat niyang ibabang labi, talagang nagtatampo na naman ito. Hindi siya pinagbuksan ng pinto. Bagsak tuloy ang balikat niyang lumapit doon. Akmang bubuksan na niyang pinto pero napatigil siya. Matapos may ibang kamay na humawak sa hawakan. Pagangat ng tingin niya nakangisi sa kanya si Mikay.
Doon ka sa backseat, dear. Dito ako. Nakangising utos nito bago siya tinulak at buksan ng passenger seat. Napanganga siya sa ginawa nito. Agad siyang pumasok sa backseat para sana singhalan at paalisin ito. Pero naglalagay na ito ng seatbelt. Who the heck are you? Kumunot pang noon ni Lyndon sa babae. Ngumiti ng malaki si Mikay at humilig sa sandalan. Just drive, my love. Siya na ngayon ang nagsalubong ang mga kilay. Nagkatinginan sila ni Lyndon. Magpapaliwanag pa lang sana siya pero bigla na lang pinagana ni Lyndon ang sasakyan. Tell me your address. We will send you home. Pagkausap nito kay Mikay, pumalakpak bigla si Mikay sa tuwa. Magiliw pa nitong sinabing address. Napaiwas siya ng tingin nung bumulong ito kay Lyndon at humagikik. Kumuyaw ang kamao niya sa inis at selos. Nangingit-ngit ang kalooban niya. Kahit masakit sa leg ay iniwasan niyang tingnan ang nasarap niya. Naririndi nga siya sa mga kwento ni Mikay. Halatang gustong-gusto nito si Lyndon at nilalandi pa. Pumikit siya upang kunwari natutulog na pero ang totoo, magdudugo ng labi niya kakagat dahil sa inis. Hindi siya nagmulat kahit nung tumigil ng sasakyan at bumaba si Mikay. Ni hindi nagpaalam sa kanya pero kay Lyndon ay may malanding tawang pagpapaalam. You're not sleeping, move here, utos ni Lyndon sa kanya. Hindi siya nagmulat ng mga mata, asa naman tong ilipat siya sa passenger seat gayong may haliparot na mupo doon. Beth, move here or I will stop the car. May timping tanong nito. Umirap siya at sinalubong ang tingin nito mula sa rearview mirror. Stop the car then. Magtatawag na lang ako ng taxi. Kinalas niya seatbelt niya at hinintay na itigil nitong sasakyan pero hindi nito ginawa. Ngayon mas galit ka pa sa akin. Hindi ba dapat ako magalit na muntik ka ng makipag one night stand sa iba? Madiin pa rin ang boses nito. Humalukip-kip siya. Nakikipaglandian ka rin naman ngayon Hindi mo tinaboy. I didn't even make conversation with her. Mabilis itong sagot, kahit na hinayaan mo pa siyang maupo dyan. Ilang babae na bang pinaupo mo dyan, ha? Hindi niya maiwasang mas magalit lalo na't naalala niyang 2 taon siyang wala at baka maraming babae ang nakasakay sa passenger seat nito. Ang malalay baka sa kandungan pa nito. Now you know how I felt earlier. Masarap bang magselos? Biglang tanong nito na nagpatigil sa kanya na itikom niya biglang bibig. Masakit ang selos, yun ang totoo. Move here now. No thanks, pangmamatigas niya. Subinata siya tumingin para hindi na siya nito kausapin pero napamaang siya nung itigil nitong sasakyan sa gilid ng daan. Alerto siyang umayos ng upot kagad na kumapit sa sandalan ng upuan nang bumaba ito at buksan ng passenger seat. Akmang bubuhatin siya nito pero kagad niyang hinandang mga paa pasipanan ng salo naman ito. Hindi ako lilipat doon. May germs pa yun. Duminang tingin nito at mukhang hindi siya pakikinggan. Napasigaw siya nung sabay nitong hilahin ng mga binti niya dahilan upang mapahiga siya sa passenger seat. Fine, if you don't want to sit in the passenger seat, let's stay here. Let's remake our memory here. Gumisit at napaawang ang mga labi niya nung gumapang ito sa itaas niya. Shit, what memory? Napasinghap siya matapos marinig ang pagbaba ng zipper ng palda niya. Try to remember. Utos nito bago sakupin ng mga labi niya. Mabilis na kinawit ni Beth ang mga kamay sa balikat ni Lyndon. Mas dinin nitong sarili sa kanya na halos ikasinghap niya kung hindi lang siya nito hinahalikan. Dinig niya pa ang pagsara ng pinto ng sasakyan na malamang ay paan nitong ginamit para isara yon. Mahina siyang dumaing nung kagatin nitong ibabang labi niya. Napaliyad siya matapos maglakbay ang halik nito sa kanyang pangha patungo sa punong tenga niya. Have you already remembered what we did here inside the car before? Madiin itong bulong. Doon siya napasinghap, nabitawan niyang balikat nito matapos maalalang mainit na pagsasalo sa loob ng sasakyan ng sinasabi nito. Move! Nanghina niyang utos dito. Mabigat siyang huminga nung hawakan nito. Ang bewang niya pababa sa hita niya. What kind of move? Move aside or move inside? Napaawang mga labi niya nang bumaba ang kamay nito at balak na paghiwalayin ang mga hita niya. I know, but since you do not want to sit on the passenger seat, doon na ako upo, so please move aside. Napaiwas siya ng tingin noong tumitig ito sa kanya. Ayaw niya talaga sa passenger seat pero mas magandang doon na lang siya umupo kaysa naman mahuli sila ng kung sino. Mamaya'y baka katukin pa sila ng polis. Good din. Bulong nito, hindi pa ito kagad umalis. Hinanapan ng kamay nitong zipper ng palda niya at sinara yon. Nakahinga siya ng maluwag. Nung umalis ito sa itaas niya, tulungan pa siyang makaupo. Inayos niya ang buhok at damit kahit pa nakatitig pa rin ito.
Bakit ayaw mong maupo doon? Tukoy nito sa passenger seat, napalabi siya. Malamang dahil doon umupo si Mikay. May germs na yan. Napatas ang kilay nito pero nung matantong sinabi niya ay kaagad tong lumipat sa driver seat. Kumuha niyang alcohol sa dashboard at ilang beses na nag-spray sa passenger seat. Namilog ang mga mata niya sa ginawa nito. Kulang na lang kasi mabasa ng alcohol ang upuan sa ginawa nito. There, all the germs were killed. Move here. Napakorap siya pero nung magsalubong ang tingin nila ay kaagad siyang lumipat sa passenger seat. Napasandal pa siya sa upuan matapos dumukwang ni Lyndon at ilagay ang seatbelt niya. Why didn't you tell me that you were inside the bar? Tanong nito bago pinagana muli ang sasakyan. Mabigat siyang bumuntong hininga. Sinandal ang ulot niya kapang sarili kahit hindi naman siya nilalamig. Ginusto ko naman talagang magpunta sa bar pero hindi totoong gusto ko makipag one night stand. Natahimik to. Hindi niya alam kung tinanggap nitong sagot niya pero yun naman talagang totoo. Why is that? Bakit mo ginustong mag-bar? I told you that I would cook dinner, didn't I? Nahimigan niya kaunting tampo at inis sa boses nito. Napaiwas din siya ng tingin pero napalingon dito nang dumapong isang palad nito sa palad niya habang isa'y nakahawak pa rin sa manibela. Look at me and don't look away when I'm talking with you. Dumiin ang boses nito sa dulo. Napaawang ang mga labi niya nung pumisil ang kamay nitong nasa hita niya. Marahil sinasabing seryoso to. Hinayaan niya ito lalo pat nandoon lang naman. Pinigilan niya sariling umungol nung maganyong humaplos. Answer me, bakit mo ginustong magpunta sa bar? Diretso siyang tumingin dito pero ito naman ang nakatingin sa daan. Hinayaan niya at baka mabangga pa sila kung mag-demand siyang tingnan nito. Because I'm jealous of myself. Kita niyang nangunot ang noo nito pero hindi nagsalita. Marahil hindi maintindihan ang sinasabi niya. Nagsiselos ako sa sarili ko. Paano pala kung hindi ako ito, hindi ba? Kung si Tanya talaga ako, it only means you fell for someone new who is not me. You fell for Tanya and even did playful things with her. Pinaako mo pa sa kanyang ang kambal. Muntik na siyang pumiyok sa dulo kung hindi lang siya pumikit. Iyon nga lang ibumagsak naman ng isang buti ng luha sa pisngi niya. Agad niya yung pinunasan pero alam niyang nakita nito dahil mahina itong napamura. Sorry, nag-overthink ako. Pag-amin niya. Mabigat tong bumuntong hininga at muling pinisilang hita niya. It's okay, I understand. But why did you think I fell for Tanya? Natigilan siya doon. Inaamin ba nitong nahulog ito sa ibang babae? Bumikig ang lalamunan niya sa naisip. Because she's pretty and innocent? No, because she is you. Natameme siya, balak niya pang kumontra pero nagsalita muli ito. Funny, but maybe my heart knows that it was really you. Honestly, I tried to divert my attention to other women, hoping that I would cure my loneliness when you were gone. Mahina pa tong tumawa na tila hindi makapaniwala sa sarili niya. But it didn't work. My heart longs for you always. It was you that I was seeing every day, reminding me to wait and search for you. Napalunok siya at naipatong ang kamay niya sa palad nitong nasa hita niya. Pero nahulog ka kay Tanya nung nakilala mo siya? Mahina niyang tanong. I didn't fall for Tanya. I fell for you again, my love. Naginit ang puso niya at maging sulok ng kanyang mga mata. Para sa kanya ay mas masarap pa yung pakinggan kaysa sa I love you. Napangiti siya nung pagsalikupin nitong mga kamay nilang nakadantay sa hita niya. No girl is allowed to steal me from you. Panigurado nito. Mas lumawak ang ngiti niya nung higpitan nitong pagkakaupong ng kamay nila. Yun nga lang ibigla niyang naalala si Cindy. Totoo bang gusto rin nito si Lyndon? Sigurado kang hindi ka magpapaagaw? Kahit kasal na inaagaw pa rin. Tandaan mo, kita niyang umigting ang panga nito bigla. Are you talking about your relationship with that Gutierrez? Huminga siya ng malalim, nilingon ng magkaugpong nilang kamay at hinaplos ang hilalaki niya ng hilalaking daliri nito. Let's be honest. It happens most of the time. And you think I will do it? Inisip mo ring ipagpapalit kita sa iba? Natameme siya dahil tama naman ito. Nangangamba siyang baka lumapit dito si Cindy at agawin nito sa kanya. Malaki ang chance na mangyari yon, lalo pat hindi tayo kasal. Wala siyang assurance na hindi mangyayari yon. Ang hirap pa namang labanan ng tukso. Baka pag nakahanap ka ng iba, kunin mo lahat ng anak ko, dugtong niya. Kita niya namuti ang kamay nitong nakahawak sa manibelang titila. Dumiin ang pagkakahawak nito doon. Don't you trust me? Malamig nitong tanong, napayuko siya. I trust you, but everything can happen. It might be you, getting tired of me.
Bumigat ang damdamin niya, ayaw niyang maranasan muli ang maagawan. Masakit yon lalo pat mas na-establish ang damdamin niya para kay Lyndon. Idagdag pa na may mga anak sila, baka mabaliw siya kung bigla sila nitong ipagpalit. Nagulat siya nung bigla nitong itigil muli ang sasakyan sa daan. Fine, let's call an attorney and finish everything now. Madinit ang bigkas bago kuhanin na sariling cellphone sa dashboard. Hello, Attorney Salo. Seriously, Ocampo? This oras ng gabi magigising ka para ikasal kita. Inaantok na tanong ni Attorney Salo kay Lyndon. Siya nang nahiya rito. Hindi naman niya alam na ganito ang balak ni Lyndon. Ngayon nasa bahay pa sila ni Attorney Salo. It's not yet the middle of the night, Salo. This can't wait. Tipid lang na sagot ni Lyndon. Napangiwi siya habang ang attorney binigyan to ng masamang tingin. Pero agad ding tumikim at umayos ng upo sa sofa nung pumasok ang asawa nitong si Serena na may bitbit ng tray ng kape. Have some coffee first while discussing the wedding. Gumitito ng maluwag bago nilapag sa mesang mga tasa. You should sleep, baby. Dinig niyang bulong ni Attorney Salo sa asawa. Ha? Later, I will volunteer as their witness. Magilo na sambit nito. Napangiti siya nung ngumiti ito sa kanya. Yun nga lang ay nangiwi siya matapos makitang hindi pabor doon si Attorney Salo. His friends are coming over. They are both men. Mapait pa nitong paalala. My friends don't bite, Salo. They won't even look at your wife because they know they might end up in jail. Nakangising segunda ni Lyndon. See, they are kind, Darius. Hayaan mo na akong panoorin ang kasal nila. Pakiusap ni Serena. Tss, nothing is special. They don't even have a wedding rings, baby. Namilog ang mga mata niya dahil doon. Napalingon din siya kay Lyndon na sumisimsim na ng kape. Binaba nito kagad ang tas at pinagsalikop muli ang mga kamay nila. I asked Julio to bring our wedding rings. Pagpapakalma nito, nagpabili ka sa kanya? Nope, those rings were supposedly our rings. Huminto na tila ba ayaw nang ipaalala sa kanya nangyari sa beach wedding nila. Pinisil niyang kamay nito. I'm glad you kept them. Ngumiti siya rito at halos sumilik sa balikat nito. Ngayon yata tumatamang alak na ininom niya kanina. Inaantok na kasi siya. You both look good. Si Serena yon. Ginitian niya to. Thanks, you look good with the attorney as well. Sumimangot ito bigla. Oh, we're actually not supposed to be husband and wife. What did you say, Seri? You want someone else as your husband? May pagbabantang tanong ni attorney. Umirap si Serena dito. That's not what I mean. Umayos ka na nga tayusin ang mga gagamitin mo sa kasal nila. Gigil na utos nito sa asawa. Mahina siyang napatawa dahil doon. Tingin niya medyo spoiled brat si Savannah at Bossy din. They are just waiting for the kiss, the bride thing. Ani Attorney Salo. Yeah, can you just say it now even without the rings? Hamon ni Lyndon. Ngumisi si attorney. No, you wait, Ocampo. Miss Del Rio might still change her mind. Napaawang mga labi niya roon. Ayaw ba nitong maniwala na pakakasalan ni si Lyndon? Akmang sasagot pa si Lyndon, ngunit bumukas ng pinto. Niluwanan si Mark at Julio. Naka-formal attire na rin si Mark pero si Julio nakapantulog na. Jeez, bakit niyo naman naisipan biglang magpakasal ng ganitong oras? Namamahinga pa yung tao, reklamo ni Julio. Tumayo si Lyndon dahilan. Upang bitawan niyang kamay nito, lumapit to kay Julio at kagad na nilahad ang palad. Ni-shake hands to bigla ni Julio. Congrats, Ace. Napatigil to noong iwaksin ni Lyndon ng kamay niya. We're not married yet and I'm not asking for your congratulations. I am asking for the rings. Umaktong iiyak si Julio ngunit tinapik ito ni Mark. Ang childish mo. Kaya ka iniiwan. Ngumisi pa si Mark kaya lalong napasimangot si Julio. Mahina siyang napatawa pero tumayo na para matigil ng tatlo. Tumayo na rin naman kasi si Attorney Salo at lumapit sa mesa. Naganda pa ito ng mga pipirmahan nila. All of you come here. Let's get this done. Nainip na utos ni Attorney. Easy Darius, nagmamadali, singit ni Julio. Shut up, Julio. I have a wife. So of course, I need to hurry up things. Nainis nitong sagot, napalingon tuloy siya kay Savannah na sa gilid. Namumulang mga pisngi nito. You don't have to. I will wait here. Mahinang sagot nito sa asawa, pinigilan niyang mapangiti. Tingin niya ang sweet ng dalawa samantalang kapag sila ni Lyndon ay lagi na lang nagkakainitan ng ulo. Kumapit siya sa braso ni Lyndon habang ang mga kamay naman ito'y napunta sa bewang niya. Inaantok na siya pero pinilit niyang magising. Para sa seremonyas ni Attorney Salo. Scripted vow pang sinabi nila dahil baka raw tumagal pa ni attorney. Huling na nga lang hindi na nito ipasuot ang mga singsing kakamadali. They need to wear their rings, Darius. Si Serena pang nagpaalala rito, mahina tong napamura. Paano dapat sabayin ang vow nila? Umulit tuloy sila ng vow kasabay na pagsusuot ng singsing.
Now I regret becoming an attorney. Bulong-bulong nito, gumisi si Lyndon dito. Just see the magic word so we can call it a night, Selo. Napakamot na bigla sa noo. Ano nga kasi yun, baby? Bulong nito kay Serena na narinig niya. Napanganga siya. Mukhang lutang ito at nakalimutan ng sasabihin. Hindi niya talaga in-expect na ganitong magiging kasal nila. Kita niya umirap dito sa Serena pagkarani tinulak nitong marahan si Darius at pinalitan sa pwesto. Ngiting-ngiti ito noong humarap sa kanila. And you may now kiss the bride. Masiglang sigaw nito. Dinig niyang humiyaw sila Julio at napalakpakan din. Nakagat niya ang labi nung iniharap siya ni Lyndon. Napatingala pa siya para matitigan ang masuyo nitong tingin. I love you even if it'll take me years to find you again. Bigkas nito sa kabilang ng ingay nila Julio. Nangilid ang mga luha niya. That will never happen again. I promise to stay beside you to the moon and back. I love you too, Ace. Napangisi ito sa tinawag niya. Agad siyang pumikit nung dumukwang ito para halikan siya. Kumapit siya sa batok nito hindi alintana ng mga kasama nila. Siya at si Lyndon lang ang naiisip niya. Naging malalim ang halikan nila, hinapit niya ito at lalo siyang halos kabigin ng batok nito. Pareho silang hinihingal nung maghiwalay ang mga labi nila. Sabay pa silang napatawa nung magkatinginan. I love you, Mrs. Del Rio. Muling bulong nito bago siya niyakap ng mahigpit. Congratulations, sigaw ni Julio. Kasabay ng pagputok ng confetti, nagulat siya doon. Hindi niya alam na bumili ang mga to. Congrats Beth and Ace, simpleng pagbati ni Mark maging ang mag-asawang Sally binati sila. Nagpasalamat siya sa mga to. Funny but I guess you need to get married to Julio. Pangasar ni Atty. Salo kay Julio nung palabas na sila ng bahay nito. Ikaw na lang hindi kasal, dagdag pa nito. Sabay-sabay silang napalingon dito. Naguguluhan sa sinabi nito. Hindi pa kasal si Mark, Darius, nakangising sagot ni Julio. Oh, I forgot. It's a secret wedding. Anito bago sinarang gate, napangangang sila at winalingan si Mark. Inosente itong tumingin, ngunit bigla na lang itong sinakal sa leeg ni Julio. Gago, kailan ka kinasal? Bakit hindi namin alam? Get the heck out of me, Julio. Darius, just joking. Protesta ni Mark habang pilit inaalis ang pagkakasakal sa kanya na kaibigan. Ginisa tuloy ng dalawa si Mark para umamin, ngunit wala itong sinasabi. Nakarating na nga sila't lahat sa mansyon pero tikom ng bibig nito. Para namang hindi mo kami kaibigan. Baka mamaya may anak ka na pala ha, dinig pa niyang pangungonsensya ni Julio. Nawala sa kanilang atensyon niya matapos takpan ni Lindo ng mga mata niya. Don't listen to them, I have a surprise for you. Bulong nito, napangiti siya doon na tumawak sa braso nito. Habang ginigiya siya nito sa bawat hakbang niya, akala niya nga'y kakain lang sila pero hindi niya alam na may surprise ito. Biglang naging tahimik ang paligid pero ramdam niyang malamig na simoy ng hangin. Tingin niya nasa labas pa rin sila ng mansyon. Nagugutom na ako, reklamo niya rito. Shh, just close your eyes. Buksan mo sila kapag binaba ko ng palad ko nakatakip sa mga mata mo. Instruction ito. Tumango siya tinigpitan ng kapit sa braso. Are you ready? Bulong nitong muli.